Hi guys! So, ano tayo, today, ang aking, or sa vlog na ito, ang aking i-reveal, wow, reveal, parang sobrang ano no, parang sobrang exciting i-reveal ko. Pero, ang i-reveal ko ay first boyfriend reveal. Oh my gosh, first boyfriend reveal talaga. Okay, anyways, alam niyo yung mga kwento natin noong bata tayo na excited tayong lumaki, excited tayong maging adult, tapos nung pagdating ng adult life, nag-adulting tayo, bigla tayong parang nahimasmasan, tapos naisip natin na bakit ba ako nagmamadali noon? Ang ganda-ganda ng buhay ko, hindi ko iniisip ang mga bills, hindi ko iniisip na kailangan kong bumangon ng maaga para magtrabaho, yung mga ganon. Pero I think ang ano kasi noon, ang concept kasi ng mga bata, noon kasi naging bata naman tayo, 'di ba? Ay yung habang bata kasi tayo, ayaw natin yung inuutusan tayo. Ayaw natin na pinagsasabihan tayo. Kasi tayong mga bata, feeling natin, o mga kabataan, di ba? Feeling natin, alam na natin ang lahat ng bagay. Ayaw natin nauutusan tayo, ayaw natin napapagsabihan tayo. Kasi feeling natin, we already know. Pero in reality, pagdating ng adulting life natin, na-realize natin, ganito pala kahirap, ganito pala ka-complicated ang mga bagay-bagay. Tapos may mga situations pa na magtatanong naman tayo sa parents natin, tapos parang tayo pa yung galit kasi parang bakit hindi natin nalaman yung mga ganong sitwasyon. Tapos, wala lang, parang feeling ko, para sa akin, personal na situation, personal na experience, personal na opinion ko, based on my life experience. Nung bata ako, hindi naman ako nauutusan ng mama at papa ko kasi meron naman talaga kaming kasambahay na gumagawa ng mga bagay. Hindi ako gumawa ng kahit na anong mga gawaing bahay sa Mayantok. Talagang meron kaming taga paglinis ng bahay, may taga laba. Si papa naman yung talagang nagluluto ng mga gusto kong pagkain. So hindi ko kinailangan gumawa ng mga house chores. Tapos, nung pumunta ako sa Amerika, doon ko lang na-realize yung mga house chores. Doon ako namulat para sa akin, yung parang it's a new foreign thing sa akin talaga na may ganun pala, na may mga kanya-kanya palang gawaing bahay. Tapos, ayun, syempre bilang taga Mayantok, taga Pilipinas, taga province, hindi naman ako na-expose sa mga gadgets, diba? Or sa mga appliances. So, hindi ko alam yung mga washing machine, dryer, microwave, yung mga electric appliances. Kaya nagkaroon ng mga samaan ng loob. Kasi syempre, sumama yung loob ko kasi parang napapagsabihan ako. First time ako napagsabihan ako ng mami ko noon. Nung bagong dating lang ako galing Pilipinas, so hindi ko alam yung mga inutusan ako, may pinagawa ang mami ko sa akin sa laundry yata. Tapos syempre nga diba, hindi naman ako lumaki na may washing machine, tapos iba yung washing machine talaga dito. So hindi ko alam kung paano gamitin yung washing machine, hindi ko alam kung ano ba yung pipindutin ko. So syempre, sa Mayantok naman, hindi naman ako nag-i-English, diba? So, I speak Ilocano. Ilocano talaga, bihira nga din yung Tagalog. Kasi syempre, Ilocano naman yung mga kasama ko sa bahay. Mama ko, papa ko, si Auntie Vidget. So, Ilocano. So, pag inaaral ko, yung in-explain sa akin ng mami ko kung anong dapat kong gawin, tapos inutusan niya ako. Pero syempre, bago nga sa akin, diba? Especially in language barrier, kasi syempre English, tapos I have to adapt sa mga words, sa mga new things sa buhay ko. So hindi ko yung mga alam. So nagkamali ako. Tapos first time sa buhay ko na napagsabihan ako na I'm stupid. Yung parang I'm bobo. So it's like I don't have the knowledge. So first time akong napagsabihan na I'm a stupid girl, na hindi ko alam yung mga ganon. Sumama yung loob ko, syempre, kasi feeling ko,
Ewan ko, basta masama yung loob ko kasi ayoko umiyak. Kasi ayoko napapagsabihan ako na ganun kasi hindi ako sanay na napapagsabihan ako na bobo ako, na tanga ako. Kasi unang-una dapat 'di ba na naintindihan yon, na dapat naintindihan na na bago lang ako sa Amerika, na first time ko lang mai-experience yung mga ganong klaseng appliances. So, dapat understandable na hindi ko alam. Kahit na na-explain na sa akin ng one time, syempre, yung language din, kailangan maintindihan din. Kahit Tagalog kasi, nung mga panahon na yon talaga, purong Ilocano ako. So, kahit na Tagalog ang explanation, parang kailangan ko pang isipin ano yun, paano yun. Kasi Ilocano nga, diba? Tapos haluan mo ng English, Tagalog. So, nahirapan ako. Ang hirap kasi yung mga appliances na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko, kahit sa movies noon, hindi ko pa yung nakikita. Kasi ang mga napapanood ko lang naman noon dyan sa Pilipinas, yung Home Along the Riles, yung gimmick pa na sila Judy Ann Santos, TGIF na teleserye, Mara Clara. So, hindi pa siya masyadong evolved yung mga nakikita kong mga appliances. So, wala pa akong kaalam-alam sa mga ganun. Tapos, one time, sinabi din sa akin ng mami ko na sumulat ako kasi nga magsisend ng letter sa stepdad ko kasi nasa abroad yung stepdad ko. Tapos, nagtanong ako, paano isi-send? Nasa isip ko yung envelope, may address. Kasi ganun naman, di ba? Yung pag sumulat ka ng letter, ganun yung alam ko na ilalagay mo sa isang envelope, tapos ihuhulog mo, yung ganon. Tapos sabi ng mami ko, no, hindi, i-fax mo. Tapos nagtanong ako, ano yun? So naulit na naman na parang naging tanga na naman ako, naging bobo na naman ako kasi hindi ko yun alam. So, sama-sama ng loob ko noon kasi parang ako na yung pinaka-bobo, pinakatangang tao sa buong mundo. Ganun yung naiparamdam sa akin. So, pero, iniyak ko yun sa banyo. May point sa buhay ko na gusto kong umuwi. Pero iniisip ko, paano ako uwi? Sasakay ng eroplano? Paano ako pupunta sa eroplano? Yung mga ganun. Ang hirap ng adjustment. Tapos, kinaya mo na lang kasi wala kang choice. Kahit na bata ka pa, kahit na parang hindi ka belong sa pamilya na kasama mo, namimiss mo yung mga taong nagpalaki sa'yo. Kasi feeling mo sila yung nagmamahal lang sa'yo, sila yung tanggap ka lang. Kasi noon, ang papa ko, kahit anong pagkakamali ko, kasi makulit akong bata. Makulit naman talaga ako. Hindi ako naman sasabihin na hindi ako makulit. Makulit ako. Pero pag nagkakaroon ako ng pagkakamali, magagalit ang mama ko, magsasalita yan ng kasi teacher ang mama ko, so madadala yan. Pero ang papa ko, kakausapin ako ng papa ko. Tapos, tatanungin niya ako, ano yung nangyari, ano yung ginawa ko. Tapos, tatanungin niya ako kung ano ba dapat yung ginawa ko, ano ba yung dapat na inutos sa akin, or ano yung tama. Yung parang ipapaliwanag niya sa'yo na kung mali ka, may explanation yun. Kaya sobra kong na-miss ang papa ko nung nawala siya. Kasi noon, isang tawag lang maririnig mo yung boses niya eh. Pero nung wala na si papa, kahit tumawag ka, hindi ko na maririnig yung boses niya. Pero
mga panahon na yun, hindi ko pa kayang magdesisyon para sa sarili ko. Hindi ako makasulat ng yung parang yung first time na susulat ako sa mama at papa ko, kinailangan basahin ng mami ko kung ano yung sulat. So may mga bagay na hindi ko maikwento kasi takot ako na mababasa ng mami ko. Tapos yung tanda ko, nasa salas kami ng mami. Wala lang. Kasi siya, nag-take siya ng leave sa trabaho kasi para mai-adjust niya ako, maturuan niya ako. Tapos, nanonood kami. Tapos, nagsusulat ako sa diary. Tapos, tinanong ako ng mami ko kung ano yung ginagawa ko. Sabi ko, nagsusulat sa diary. Tapos, tinanong niya, sabi niya, let me read it. So, ako wala lang, pinabasa ko. Tapos, mayroon akong naisulat doon na, na hindi niya nagustuhan. Kasi, syempre yung diary doon natin, ilalabas yung mga feelings natin, diba? So, sabi ko, love na love ko ang mama at papa ko. Yung mga ganon. Alam ko may nasabi ako doon na, syempre, masakit para sa kanya. I understand naman, masakit para sa kanya bilang ina. So, parang nagtampo siya sa akin. Sabi niya, hindi mo ako mahal, mas mahal mo ang mama mo. Hindi ako makasagot noon kasi syempre bata ko, tapos takot ako. Hindi ko ma-explain. Tsaka takot ako kasi baka kung anong mabitaw salita sa akin. So, hindi ako nakaimik. Pero, yung totoo, hindi ko naman ipagkakaila. Oo, mas mahal ko talaga ang mama at papa ko. Kasi, ang pagiging isang magulang, hindi porket pinanganak mo, ikaw lang yung magulang. Kasi, para sa akin kasi, lumaki ako sa mama at papa ko. Doon ako namulat, doon ako nagkaroon ng mga memories. Wala naman akong ibang memories eh. Ang memories ko lang talaga, Mayantok, Tarlac, nung lumalaki ako. So, syempre, nandun yung buong-buo ng pagmamahal ko sa mama at papa ko. Lahat ng magagandang memories, lahat ng masasaya, memorable talaga sa buhay ko. Doon talaga sa Mayantok. So, hindi ko ipagkakaila na mahal ko ang mama at papa ko hanggang ngayon. At kung sasabihin, bakit, yung parang mas mahal mo sila kaysa sa tunay mong magulang, pasensya na. Kasi, lumaki ako na parang sila na yung tunay kong magulang. Oo, nagsusuporta ang mami ko at ang daddy ko, yung biology ko, yung tunay kong magulang. Nagbigay sila ng suporta. Pero, hindi kasi yun nakukuha sa suporta lang. Nakukuha kasi yun sa pagmamahal na ramdam mo. Yung pinakita sa'yo, pinadama sa'yo. So, ang pagiging isang magulang, hindi yun natatapos sa pagsilang lang sa isang bata. Nandun yun sa paggabay, sa pagsuporta, at sa pag-intindi. Kaya, yung mga tao sasabihin nila na parang bastos ako kasi mas mahal ko ang mama at papa ko sa Tarlac. I'm sorry. Hindi ako sorry na ganun ang nararamdaman ko. Pero, ganun eh. Ganun eh. Hindi ko na kayang i-explain. It's beyond explanation kung ano yung nasa puso ko. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ko mahal ang tunay kong magulang. May pagmamahal at may pagre-respeto. Pero iba bilang isang anak at bilang isang, kasi anak talaga ang pinakita sa akin, pinaramdam sa akin ng mama at papa ko. So, hindi ko yun mababayaran, hindi ko yun kayang ipagpalit hanggang ngayon. Anyways, ito na nga, first boyfriend reveal tayo, diba? So, first boyfriend reveal, bago ko siya i-reveal,
siguro kailangan kausapin ko siya. Kailangan humingi muna ako ng permission kung pwede pa. Kasi, parang, it's a private kind of situation. Kailangan may permission ng tao. Kasi, syempre, papakita mo yung itsura niya, diba? So, tsaka kung okay lang ba na ipakita, okay lang ba na malaman ng mga tao. So, kailangan bilang isang respeto sa kanya, tatanungin ko muna siya kung okay lang na i-reveal ang first boyfriend. Anyways, thank you po sa pakikinig na naman sa akin. Pasensya na at napaiyak niyo po ako o napaiyak ko ang sarili ko. Pero salamat sa pagdadamay sa akin. Not pagdadamay, sa pakikidamay or I don't know. Pero salamat po at nanood kayo hanggang sa dulo. Again, God bless. Let's always choose kindness and love. Bye.